So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so once again, this is Linyada ng Mamay and nandito po ulit ako upang sumagot sa inyong sobrang daming mga katanungan. Okay, so pag-usapan natin yung mga katanungan po ninyo na yan na palaging itinatanong sa akin. Dahil sa subscriber ko po kayo or viewers ko po kayo at interesado kayo sa mga ginagawa kong mga videos, huwag niyo po sana kalimutan mga kamanok para po madali niyong mapanood yung mga kasagutan na aking ilalagay sa mga video na ini-upload ko. Mag-subscribe na po kayo. Wala naman po itong bayad by clicking the subscribe button. Okay, i-like yung video at syempre mag-comment ka na rin sa ibaba para sa susunod na video, topic mo naman or tanong mo naman ang ating mapag-usapan. Kung nagawa mo na yan, huwag na natin to masyadong patagalin mga kamanok. Simulan na po kaagad natin para marami tayong masagot na tanong ngayon. So, ang unang katanungan po ay galing kay Romel Junela. Ayan, so, ang tanong po, alin po sa dalawa ang magandang maintenance at pangbigay kapag may pupuntahan tayo? Betamax po ba at Bex o Bexan? Okay? So, mga kamanok, ito po mabilis ang kasagutan lamang. Kung ako po tatanungin ninyo, kung tayo po ay magbibigay ng injectable supplements pang maintenance sa ating mga alaga, I use to give Bexan. Okay? So, Bexan po, yan po ang aking sistema, Bexan. Kung ako po ang papipiliin ninyo. Pero kung halimbawa pong meron po tayong pasyalan na pupuntahan kasama ang ating mga malulusog na alaga, so ang ibinibigay ko po is Betamax. Okay? So, si Betamax po para sa akin, siya po ang kumpletong vitamina para sa ating mga alaga kung talagang tayo may pupuntahan. Okay, subuko po ito at napakaganda po na talagang nakakapagpalusog, nakakapagpa-healthy ng ating mga alaga dahil sa kumpleto nitong vitamina, especially the amino acid B complex at mga B vitamins na kumpleto. Okay, na nanggagaling dito kay Betamax. Kaya kung ako lang po tatanungin ninyo, pag maintenance, Bexan, okay, at pagdating po sa ating mga pasyalang pupuntahan, kasama ang ating mga malulusog na mga manok at alaga, kay Betamax po ako. Okay? So, sana po makatulong po itong aking simpleng katanungan. Alright? So, next po tayo. Ito, galing kay Kwanggul TV. Ayan, mega shoutout sa iyo, idol. Kamamay, salamat ng madami at gumaling na po yung manok ko na dinala ni kumpare. So, tumitilahok na po siya ngayon at pulang-pula na po yung mukha. At tumaba na siya. Okay? So, ngayon, napansin ko parang palagi siyang sinisinok. Ano po ang gagawin doon? Salamat kamamay at matured na rin po siya. Okay? So, ayan, thank you sa sa pag-adapt po ng aking alam mo 'yun, ng aking recommendations and nakatulong. Ngayon, ang problema mo naman 'yun is parang sinisinok. Okay? Ang tanong, sana hindi lang 'to napasma. Okay? Sana hindi napasma yung manok kasi kung napasma yung manok, talagang hindi mo talaga maalis lahat ng nararamdaman niya sa katawan. O makikita mo, slightly mamumula yung mukha, slightly gumagana sa pagkain, and yung maturity ng manok babalik. Pero kapag ka talagang masyado nang namayat, nagtagal na yung sipon, yung pagsinok-sinok na ganyan, possible yan yung feedback sa matagal na pagkakasakit ng manok. Pero syempre, dahil mahal natin yan, magbigay ka muna ng antibiotic. Kasi possible, respiratory problem yan o baka halak yan. Okay? Baka halak yan. So, linisin mo yung lalamunan. Kung may tumutunog dito sa dibdib at sa likod, okay, dahil parang sinisinok, akala mo sinisinok, yung pala, nagwi-whistle. So, dahil may tumutunog dito sa dibdib at sa likod, linisin mo yung malangala. And gusto ko sanang ipagawa sa iyo yung pinaka-trachea. Sabi nung iba dyan, trachea or yung airway dito sa may Adam's apple ng manok, itong parang ganito. Lalabas niyo po yan. So, nandiyan po yung malagkit na laway para po maging healthy ulit, hindi stress yung manok, para hindi mawala yung para mawala yung tumutunog sa dibdib at sa likod, dapat po matanggal po din yung malagkit na laway dito. Okay, kasi pag hindi niyo po yun maaalis, ang tagal po ng gamutan. Halos 1 linggo na bago niyo pa lang makikita ng recovery yung manok. Kasi malagkit na laway, kung sa tao, plema po yun eh. Dapat mailabas ng manok. So, kailangan niyo pong ilabas yung pinaka-tracheyang ito. Then, meron kayong cotton buds at Bactidol. Lilinisin niyo po yun. Aalisin niyo po yung malagkit na laway para po mawala yung tumutunog, yung nagwiwisil na yon at mas mabilis po ang paggaling. Okay? So, Kwanggul TV, sana nasagot ko po ng ayos yung katanungan mo. Okay?
So, next question galing kay Nel Trinidad. Ayan. So, Idol, pasagot naman, pwede ba ang saging at kamatis araw-araw ihalo sa pagkain nila, umaga, hapon, okay lang ba? Salamat. Okay. So, kamanok, Nel, kung maraming available source ka dyan ng saging at kamatis, walang masama. Okay? So, kumpleto rekado na po ang inyong ibinibigay sa inyong mga alaga. Hindi lang sa pagkain nakukuha yung natural na vitamins and minerals, pati na rin po sa prutas at gulay. Pero parang prutas parehas yun eh. Okay, kamatis at saging parang parehas prutas yan. So ako mga kamano, kung tayo may pinupuntahan, yan po talaga ang aking itinatoppings sa aking pagkain na ibinibigay sa kanila. Para mas maganda ang droppings, para mas maganda ang digestion ng katawan ng ating mga alaga. So kung itatanong mo sa akin, saging, kamatis, araw-araw halo sa pagkain, po pwede po yan. Mas maganda, mas maayos. Kasi kumpleto rekado ang source ng nutritional benefits na makukuha ng manok doon sa pagkain. Kung meron lang kayong maraming source ng ganyan pero kung wala, okay lang din kung halimbawang sa mga time at oras lang na kayo may mga pupuntahan, saka lang. Or kung wala talagang budget, sa fermented Jackie Oats nyo na po ibigay ang kakayanan na maibigay yung mga bitaminang yan. Okay? So, pero kung marami nga, ulitin ko, kung marami kang source ng kamatis at saging, walang problema kahit araw-araw yan. Kahit 2 times a day, walang problema. Kahit sa merienda, ibigay po ninyo, wala kayong magiging problema dyan. Okay? So, next question tayo. Okay, ito galing kay Soto Rendon. Ayan, so, Boss Idol, hindi ba pwedeng ibigay yung Jackie Oats na nakababad pag wala pang 1 week? Salamat. Okay? So, pag wala, ang advice ko kasi, mas maganda 1 week. Para sa ganon, na nakuha na niya o lumabas na yung talagang kumpletong vitamina sa kanya. Pero yung 5 or 4 days, pwede naman na po. Okay, so habang kayo ay naghihintay ng 7 days, sandok lang kayo ng paisa-isa kung gaano karaming Jackie Oats ang kailangan ninyo. Sabi ko nga, 10% lang po mga kamanok Kung may 10 kayong manok, 9 na takal ng patoka at 1 takal ng fermented Jackie Oats. Ganun po ang ratio ng 10% mga kamanok. Okay, kung sabi ko nga, kung 5 days pa lang, pwede na po kayong sumandok, pwede na po kayong maghalo. Then, hintay na lang naman kayo ng 2 days, hindi naman ganun siguro kabawasan sa ferment ninyo kung babawas lang kayo ng 1 takal or 2 ng 2 days bago marating yung 7 days, wala pong problema. Okay? So, pwede po kayong maghalo niyan. Makikita nyo naman na unti-unting bumubula na yan, kumakapal at humihilab. So, kahit pa paano nandun na po yung nutritional value ng fermented Jackie Oats. Okay? So, next question po tayo. Ito mga kamanok, ang daming medyo nagdidebate dito about sa Voltflex KQ. So, meron daw po tayong subscriber dito na nagbigay ng Voltflex KQ 2 times a day at hindi daw po naging maganda yung resulta sa kanyang alaga. Okay? So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi daw naging maganda ang resulta. Actually, mga kamanok, ang Voltflex KQ po is a food supplement lamang. Anong goal ni Voltflex? Mga kamanok, makinig po kayo. Ang goal ni Voltflex is tulungan. Tulungan lang ang manok na mag-digest ng maayos sapagkat ang magandang panunaw ng manok, yan po ang susi para sila ay magtagumpay sa kanilang pupuntahang mga pasyalan. Okay, yun lang po ang goal niya. Alalayan ang manok para sa magandang digestion. Wala na pong iba. Yun lang po yun. It convert energy or it convert feeds, yung pagkain, into energy. At para mangyari yon, kailangan tulungan ni Voltflex yung manok na tunawin yung pagkain para nga mai-convert sa energy. Yun lang po yun. At wala akong nakikitang sinasabi yung hindi naging maayos yung manok, nalungkot, or parang tumamlay. Hindi po mangyayari yon. Kasi nga po si Voltflex, kaya sabi ko sa inyo, ibigay po ninyo ito umaga at hapon after feeding. Lagi ko sinasabi after feeding kasi po, kailangan po ng manok ang maayos na panunaw. Hindi nyo pwedeng ibigay ito before feeding kasi wala siyang tutunawin Wala siyang tutulungan tunawin. So, kailangan may pagkain muna para si Voltflex ang gagawa.
paraan upang ma-digest ng maayos ng manok yung pagkain na yon at makapagbigay ng kumpletong energy sa manok para maging maayos, maging masigla at healthy yung manok. Hindi po yun kung ano pa mang dahilan sinasabi ninyo na titigil magtunaw or hihina magtunaw. Hindi po. Mas mag-i-improve po sa panunaw ang inyong mga alaga. Mas mabilis po ang panunaw at pag mas mabilis po ang panunaw ng manok, mas healthy po yung manok. Ganun po ang ibinibigay na benefits ni Voltflex. Kaya nagtataka ako, bakit meron daw mahinang nagtunaw o ano pa man, siguro mga kamanok, hindi na siya nagtunaw tapos saka pala kayo nagbigay ng Voltflex. Pero ako to make sure na talagang magtutunaw, Voltflex na kaagad ang ibigay po ninyo. Kung wala po akong ibinibigay na fermented Jackie Oats, mag-Voltflex cake po kayo para mas mabilis ang panunaw, magandang absorpsyon ng manok, at mas healthy po sila. Okay? So sana naging malinaw po tayo pagdating sa impormasyon dito kay Voltflex KQ. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kamanok, after feeding ang pagbibigay, kahit 2 times per day, umaga at hapon, kung ilang beses kayo nagbibigay ng pagkain, pwede pong ibigay ito. At makakatulong sa inyong mga alagang mga manok para maging healthy, masaya, at malusog. Alright? So muli, hanggang dito na lang muna siguro ang ating mga katanungan na sasagutin, and hopefully, nakatulong po tayo sa mga nagtatanong. Kaya ikaw, kung may katanungan ka man sa mundo ng pagmamanok, huwag kang magdadalawang isip na maglagay dyan sa comment section. Wala namang bayad yan at ating sasagutin yan next video. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.